Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng News 5 1 hour ago. Title: Mayor Magalong is like an empty can. Grabe. Manila 6th District Representative Benny Abante again urged Baguio City Mayor Benjamin Magalong to name the congressman allegedly involved in the abnormal flood control projects. Abante said the mayor should stop throwing blanket accusations against the chamber and instead testify in the investigation. Ito ang kanyang statement. Abante, why only Congress? Why not the mayors? Why not governors? Corruption is not only in Congress, it's all over. Abante said in the interview with Morning Matters on One News this Monday, August 25. Ito po yung isa pang salita ng kongresista na medyo nakakatawa. Sabi niya, pati kaming mga mahuhusay ay nadadamay riyan. Representative Benny Abante, August 25. Wow! Palakpakan naman natin ang mahusay na Congressman Benny Abante na dadamay sa mga akusasyon ni Mayor Magalong. Okay, so, una, mahusay. Tingin niya sarili niya, mahusay siya. Tanong, bakit natalo siya sa eleksyon? Nakaupo lang siya dyan dahil sa technicalities. Dahil malabag, hindi ata Filipino citizen yung nakatunggali niya. Kaya lang, sa eleksyon, fair and square, talo siya. Kung mahusay pa siya, dapat nilampaso niya ang kanyang kalaban. Example, si Mayor Vico Soto. Talagang bilyonaryo yung nakalaban niya. Wala. No sweat. I don't know kung basta alam ko malaki ang lamang ni Mayor Vico Soto. Yun ang prueba na mahusay si Mayor Vico Soto. Yeah. So, yun po. To me, ang talagang mahusay si Mayor Vico Soto. Isa pa, sa ito ngayong bagong sensation o bayani laban sa korupsyon, Congressman baguhang kongresista, Congressman Leandro Ligarda Libeste sa 1st District Batangas. Tinalo niya ang political dynasty sa 1st District of Batangas. 75% sa boto nakuha niya. Nilampaso niya ang kalaban niya sa eleksyon. Yun ang talagang mahusay. Example, another example sa senador. Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, number 1 and number 3. Yun ba tanda ng kahusayan? Yes! So, I don't know anong basihan ni Congressman Abante yung sabi niya na damay kaming. So, yes, I believe may mga mahusay sa Kongreso. May mga matitino. Example, yun na nga lang si Congressman Libeste, yung tinanggihan niya yung bribe offer na 360 million pesos. Instead na tanggapin niya yung pera, ipag-coordinate siya sa police at nahuli sa entrapment operation yung district engineer sa 1st District ng Batangas. Iyon. Mahusay talaga and I believe meron pa. So, anyway, karapatan ni Congressman Abante na ituring ang sarili niyang mahusay. But, bahala na ang taong bayan at ang Diyos. Mga importante yan. Nakikita po ng Diyos yung lahat ng ating ginagawa. Ang illustration ko dyan is bawat
tao sa buhay natin may nakatutok na CCTV camera. Kahit anong gawin natin, nakikita ng Diyos. At balang araw, pagharapin natin siya, sasabihin niya, ito ang iyong mga ginawa. Pagdating sa pundo ng taong bayan, ganito ang ginawa mo. Pagharapin mo ng Diyos, sasabihin mo pa, mahusay ako, Panginoon. Aywan ko na lang. Anyway, mahusay na kung mahusay, basta para sa akin, ang mahusay si Mayor Magalong. Hindi siya politiko. General siya. Bakit siya tumakbo sa politika? Ang mga taong bayan, ang mga taga Baguio City ang nag-encourage sa kanya. Alam ko ang kwento niya dahil madalas ako sa Baguio City magbakasyon dahil marami kaming kamag-anak sa Baguio City. So, pag-retire ni General Magalong, nilapitan siya ng mga tao. Oh, General, taga Baguio ka. Bakit? Pabayaan mo na lang na ganito ang ating sitwasyon. May magagawa ka. Makisama ka naman. Yun. Na-encourage nila na tumakbo noong 2016. Walang political machinery yan. Nakaugat na. Well-entrenched na yung mga kinalaban niya. Pagka-mayor. O, bakit siya nanalo? At 3 terms na siyang nananalo. Hindi ba yun ang tanda ng kahusayan? Kaya marami ang sumasaludo. 2 mayor ngayon, Mayor Magalong and Mayor Vico Soto, yan yung mga mahusay, yan ang boses ng taong bayan laban sa katiwalian na nangyayari sa ating bansa. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Sigfred de los Santos Dickerson, sabi niya, baptist ako pero nandidiri ako sa pagka-ipokrito niyang si Abante. Nads Alarba, hindi ito mangyari kung si Tatay Digong Pasana ang presidente. Jesus Busi Doke, ito yung magaling na vlogger, paborito ko si Jesus Doke. Mahusay, patawa ka sir. Tata, sabi niya, Pastor, abante ka, pero mismo ikaw nakikipagsabwatan kay Tamba. Carl Clear Dons, mahusay daw? Kung hindi dahil sa Comelec, wala ka ngayon dyan kasi di ikaw ang binoto ng taong sa lugar mo. Ay, nako. Pabayaan na lang natin kung mahusay siya. Karapatan niya yon, paniniwala niya yon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong natin ito sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Karon na anak ko dire sa area ni Bae Paganan. So muna ni ang iyang area nga gitamnan og kape. So luwag yun, nag-abuno mi karon, nagtinabangay mi sa pag-abuno. So muna ni siya ang kape niya nga isa pa kabulan ni Bae Paganan. So nagiabunuhan. Wala na yung tunga sa kutsarang paan. Tunga sa kutsara ang isa ka bangag. So duha ka bangag, isa ka kutsara tanan. Kutsara. So nindot gid kaayo ang iyang kape ni Bae Paganan. So kining among tanan mga kape 12,105 na ni tanan. So magdugang pa mi para nga madaghan pa gid among makatanom mga kape. So ang itsura sa isa pa ka bulan no. Muna ni siyang tag 25 pesos ang kada usa. Nindot gid kaayo nga sidling. So nagtabag gyud mi ani sa pag-abono kung kauban. Nabanggit ta ani og kan abono.
Nindot gid kayo, tambok kayo. Nga tanom nga kape. Og karon numan sa pag-abono naga-spray na pod. Og kining tanom ni Bae Paganan 800 ni ka sidling. So salamat kay sa Ginoo og sa nagsuporta sa pagpananom sa kape.